DJS 24/7 in your radio. Ilan sa atin ang hindi na iniisip ang kwentong nakakabit sa gamit na kanilang binibili. Hindi na natin inaalam kung sino o anong nangyari sa dating may-ari ng gamit na iyon. Ngunit paano kung inakala mong nakamura ka sa isang gamit pero ang totoo ay mapapamura pala sa takot at kilabot dahil sa nakakapit na kababalaghan sa gamit na iyong nabili. Dear Miss J, magandang araw sa inyo at sa lahat ng tagapakinig mo. Tago mo na lamang ako sa pangalang Ella. Ako ay 25 years old na at masasabi ko na kahit papaano ay maginhawa naman ang buhay na meron ako. Maganda ang takbo ng carving shop business ko na may mangilan-ngilan ng branch. Meron na din akong sariling bahay at kasama ko rito ang aking kapatid na bunso. Ngunit sa kabila na buhay na meron ako ay masasabi ko na nananatiling nasa lupa ang aking mga paa. At hindi ko pa rin inaalis ang mga nakasanayan ko noong ako ay nasa ibaba pa. Galing kasi ako sa mahirap na pamilya, Miss J. At lumaki ako nang hindi nasusunod ang aking luho. Ang tatay ko lang ang nagtratrabaho sa amin. Habang ang nanay ko naman ay nasa bahay at siya ang nagbabudget ng pera. 11 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Kaya naman sobrang sinop din ng aming nanay pagdating sa pera. Hindi ko naalala na nagkaroon ako noon ng mga bagong damit dahil palagi kaming bumibili ng damit o gamit sa ukay-ukay. Kaya naman ang gamit namin ay puro second hand. Sa ganun ako lumaki, Miss J. Natuto ako kung may mas murang alternatibo ang isang bagay ay yun ang aking bibilhin. Naging suki tuloy ako ng mga ukay-ukay at mga surplus store. Tiyaga lang ang puhunan para makahanap ng maayos na gamit sa bahay. Yun siguro ang dahilan kung bakit umangat ako sa buhay. Hindi ako nasanay sa pagbili ng mga brand new na gamit. Hindi ko naman sinasabi na maling bumili ng mga brand newing damit o bagay, lalo na kung afford mo. Ang sakin lang naman ay yun ang aking nakasanayan at pinaniniwalaan. Sa aking pamamalagi sa mga ukay-ukay store, dito ko na din nakilala ang kaibigan kong si Fred at Emma. Nakakalokang buhay to. Excuse me, sir? Miss, may problema ba? Sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Feeling ko madedepress na talaga ang beauty ko. Ay hala siya. Bakit naman? Natanggap ko na kasi sa bank account yung sahod ko. Sandali lang. Namomroblema ka kasi natanggap mo na yung sahod mo? Nagpapatawa ka po ba? Hindi. Namomroblema ako kasi wala akong jowa na pwede kong ilibre. By the way, sino ka pala? Ako si Ella. Akala ko kasi kung ano nang nangyayari kaya tinanong kita. Yun pala. Ay, nako. Oh, nice to meet you, Ella. Ako si Fred. Alam mo na. Wait, ate ko, may alam ka bang macho dyan? Oh, ano na naman yung kaartehan akla? Naku, pasensya ka na sa kaibigan ko. Ganyan talaga yan. Salamat sa concern ha. Emma nga pala. Nice to meet you. Ella ang aking ngalan. Oops, sandali lang ha. Sagutin ko lang ito. O siya, sige. Sa muli nating pagkikita. Simula noon, lagi na kaming nakikita ni Emma at Fred at naging matalik ko na silang kaibigan. Minsan sa paggala ko kasama ang dalawa kong kaibigan ay may nadaanan kaming isang tindahan ng mga lumang gamit. Naengganyo akong pumasok at nakita ko ang mga lumang lamesa, upuan, aparador at kung ano-ano pa. Lahat ay sobrang mura, Miss J. May mga sobrang okay pa at ang ilan naman ay kailangan ng konting repair.
Ngunit sa lahat ng naroon ay isang bagay ang talagang kumuha ng aking atensyon, yung aparador na nasa isang sulok. Gawa yun sa Nara ayon sa babaeng nagbabantay ng tindahan. Kulay kayumanggi ang buong aparador at may 2 pinto. Naalala ko na gusto kong palitan yung lagayan ko ng damit sa kwarto at bagay ang aparador na yun sa design ng kwarto ko. Nagustuhan ko din ang malaking salamin sa left door ng aparador at saktong-sakto ang taas noon sa height ko, Miss J. Piling ko ay nahypotismo ako ng lumang aparador kaya agad ko siyang binili, Miss J. Hindi na din ako tumawad sa original price kasi ang nasa isipan ko ay makuha ko yun. Kinabukasan ay na-deliver agad ang aparador sa bahay namin. Pinaakyat ko yon sa kwarto ko at ang luma kong damit ay itinambak ko na sa storage room. Nagpatulong ako kay Emma sa paglipat ng aking damit sa aparador na iyon upang mabilis matapos ang pagsasaayos ng aking damit. Ako ang nagtiklop ng mga damit at siya naman ang tagasilid noon sa loob ng aparador. Ipwinesto ko pala ito sa paanan ng aking higaan, Miss J. In fairness ha, walang sira tong aparador na nabili mo. Oo naman, ako pa. O Emma, bakit napapansin ko na parang nag-iiba yung pinta ng iyong muka? Okay ka lang ba? Hindi mo ba naamoy yun? Parang galing dito sa aparador eh. Maganda nga, pero may amoy. Parang ang baho. Parang may patay na daga sa loob. Sigurado ka ba na na-check mo ng maayos ito? Seryoso ka? May mabahong amoy? Meron nga, Akla. Ikaw na mismo ang umamoy para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Nilapitan ko ang aparador at inamoy ang loob. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Emma o talagang siya lang ang nakakaamoy na may mabaho sa aparador. Pero wala akong naamoy na mabaho. Ang bango pa nga dahil bago ko yun lagyan ng damit ay inisprayan ko ng air freshener. Ipinipilit pa ni Emma na ang baho talaga. Biniro ko na lamang siya na baka bibig niya ang naamoy niya at hindi ang aparador. Baka may sipon ka, Akla, kaya hindi mo naamoy. Mabaho talaga. Wala naman, Emma eh. Saka, paano ako magkakaroon ng sipon? Naamoy ko nga yung bango sa aparador eh. Basta ang baho ng pang-amoy ko sa aparador mo,